Amen. Shalom, everyone. Welcome mga sa World International Ministry. Second service. Mag-umpisa po ang ating service. 9:30 to 11:30. At bago tayo mag-umpisa, iniimbitahan po namin ang lahat na maki-join po dito sa ating gawain sa second service. At matatagpuan po ang ating church sa Hanabi 55 sa mga parating na po. Pakidalihan po natin at mag-umpisa po natin ang gawain ng Panginoon. Let's worship the Lord. Let's celebrate the goodness and faithfulness ng ating Panginoon. Noon din, ingatan tayo. Noon din na talagang ang presensya ng Panginoon sa atin. Amen? And that's first thing. Ating bubuksan ang ating mga Biblia, ating cellphone, sa Jeremiah chapter 12, 1-30. Jeremiah 12, 1-30. Ay na po. 1. Ikaw ay matuwid, Yahweh, at kung ako may mga tuwira, mapaputunayan kung ikaw ay tama. Ngunit, kayaan mo ang tanong ako, bakit nagtatagumpay ang magsamang tao? At ang magdaraya ay umulad. 2. Para niyo po sila na parang kulupang nilalagupan, nilalago at sabi ni God tungkol sa iyo. Subalit nakalayo ka sa kanilang mga puso. 3. Ngunit ako, Yahweh, ay iyong kilala. Nakikita mo ako. Ang mga ginagawa ko, nasa iyo ang puso ko. Hilahin mo ang mga tao ito, gaya ng mga tupang kakatayin. Iyawarin mo sila hanggang sa sandali na sila ipatayin. 4. Hanggang kailang pangyaon na natutuyo lang ang lupain at tuyot ang mga damo sa pada. Nagkakamatay na ang mga ibon at mga hayop dahil sa kasamaan ng mga tao doon sa sinabi kanila, hindi niya nakikita ang aming ginagawa. Ay, sumagot si Yahweh, Jeremias, kung hindi ka makatagal sa pakikipaghabulan sa mga taong ito, paano ka makikipagsahan sa mga kabayo? Kung ika'y madalpa sa palag na lupain, paano ka makatatagal sa kagubatan ng Jordan? 6. Kahit na ang iyong mga kapatid at mag-anak ay naglang sila maingat at nagbalak sila ng masama laban sa iyo, huwag kang magtiwala sa kanila para magbigay ang kanilang sinasabi sa iyo. 7. Sinasabi ni Yahweh, pinabayaan ko na ang aking bayan, tinakwil ko na ang basang aking hinira. Ang mga taong aking minahal, ibinigay ko na sa kamay ng kanilang mga kaaway. lumaban sila sa akin na parang Rio na umaandon sa kagubatan, kaya nagalit ako sa kanila. Laban sa atin, kaya pinamumuhian ko sila. 9. Ang bayang pinili ko'y tulad ng 1,000 pinagtutulungan ng mga ibong magdalagi. Tawagin ng lahat ng mga mababangis na hayop at makisalo sa kanyang bangkay. 10. Masabi ng maraming pinanong sa Dahil ang aking kabukang kapitado sa kanilang sinakagatakan at ating magandang lupain ngayon ay wala na magpapakinabangan. 11. Wala nang ginagawa ang buong lupain. Tigang na sa aking harapan. Ang bayan ngayon ay isa ng nila na walang namamalasakit at sino man. 12. darating ang mga sa lugar niya, ang gagamitin ang gabi ng espada na huwas sa Pagawa sa kabukbayan, walang sino man ang makakaligtas. 13. Sabay-sabay po tayo. Sila naligo ang mga ngunit mo, pero ang silang sila sa baba, bayan wala silang wala silang sa kanilang pinagyan dahil sa matinding galit ko sa kanila. Palain po ng Diyos ang pagkasa ng kanyang banal na salita. Hallelujah. Lord Jesus, Panginoon, muli po kami lumalapit sa inyong banal na pangalan ng Panginoon. Lord, sa iyo po namin itinataas, Panginoon, ang gawain po natin ito, O God. At Lord, sa mga oras na po ito, Panginoon, Lord, nilalapit po namin ang puso ng bawat isa sa amin, O Panginoon. Lord, patawarin mo kami, Panginoon, sa aming pong nagawang pagkakasala sa iyo, O Diyos. Patawarin mo kami, Panginoon, sa hindi po namin isang pagsunod sa iyong kalooban, Panginoon. Lord, patuloy mo po linisin ang mga puso ng bawat isa, Panginoon. Patuloy mo po linisin ang aming mga kaisipan, ang aming mga labi, O Diyos. Lord, po, Panginoon,
Sara tungkol sa mga aso. Noon din araw na iyon, si Jesus ay lumabas ng bahay at naupo sa tabi ng lawa. Verse 2, Napakaraming tao ang nagsipupo sa paligid niya, kaya sumakay siya sa isang bangka, doon umupo, habang ang mga tao ay Nagtatapos sa mga tao. 3, at sila'y tinuruan niya ng maraming bagay sa pamamagitan ng mga talikhaga. Ganito ang sinabi niya, may isang magsasakang lumabas upang maghasik. 4, kanya pag-aasa niya pag-aasa na may maging At ibang mga taulibo ay mga iyon. Verse 5, may mga binigi naman na nalaglag sa mga tumulo. Dahil manipis lang ang lupa roon, sumibo dapat ang mga binigi. Verse 6, Ngunit hindi na pinagkakita ng mga isla sa gitna ng ilog na Sa mababang lugar. Verse 7, may mga binhi naman nalaglag sa may matitinig na halaman. Lumako ang mga halamang matitinig at sinakal ng mga ito ang mga binhi tumulo. Verse 8, Ngunit hindi pa naman nasinig sa paglalang palo na buong araw ng isang sa amin ay napakarami ng mga kalabot, marami at mirami at ang iba ng may katamtaman. verse 9, makinig ang baypang binig. Verse 10, Lumapit ang mga Tapos makakilos na sa mga kalabot at verse 11, sumagot siya, pinagkalog sa iyo ang karapatang pangunawaan ng hiwaga tungkol sa kahalan ng langit. Ngunit hindi ito'y pinagkalog sa kanya. Verse 12, Sapagkat ang pangungulong sa narinig ang katuhanan ay bibigyan pa ng maliit na pangunawa at ang isang taong nakunin pa ay kawalan kahit ang kaunting niyang nakunuban ay kukunin sa kanya. verse 13, nagsasalita ako sa kanila sa pagmamagitan ng kalighahan, sapagkat tumitingin sila ngunit hindi nakakakita, at nakikinig ngunit hindi naman nakakarinig, ni nakakaunawa. Verse 14, Sa kanila man sa kinig man kayo, lumilig man ay kayo makakaunawa, sa hindi mga lutuin, hindi kayo makakaunawa. kayo ng dumingin sa makakita kailanman. verse 15, sapagkat nanimang purol na ang isip ng mga tao ito, mahirap makarinig ang kanilang mga tenga, at ipinikit nila ang kanilang mga mata, kung hindi gayon, sana'y nakakita ang kanilang mga mata, nakarinig ang kanilang mga tenga, nakaunawa ang kanilang mga isip, at maggaling loob sila sa akin. At pinagaling ko sila. Verse 16, Kaya hindi pa pala kayo dahil nakakita kayo at nakakaunawa. verse 17, sabay-sabay po tayo. Sinasabi ko sa inyo ang totoo, maraming propeta at mga tuwid na nakakaunood sa pagmula sa makakita at makarinig ng mga nakakita doon. Nakita nila, pero hindi nila nangyayari sa kanilang panahon. Ang Diyos ang magdadagdag ng pagpapala sa kanyang ang Diyos ang magdadagdag ng pagpapala sa kanyang basa sa kanyang banal na salita. Amen. Ngayon ko lang nag-meet, kasi hindi naglalaba, lalaba na ngayon. Mabuti kaysa dati! Pagod, mga galing sa trip, sa trabaho, or kahit may kanya-kanyang problema, nandito pala yung prayer.
Nandito po tayo lahat. Mahal na mahal po natin ang Panginoon. Amin po ba? Amen. Amen. So, sa tithe offering po, ang ano po dito is obedience and discipline. Kasi, matangkad sa akin na ito. Nakikita sis. So sabi dito, honor the Lord with all your wealth and best part of everything you produce. Diba? Kung titignan naman po natin dito, sa paligid, tanong ko lang tayo, bakit po ba tayo nagbibigay? Kaya po ba sa blessings? No. Bibigay po ba tayo dahil sa himala na gagawin sa atin ng Diyos? Diba? Hindi. Nagbibigay tayo dahil alam natin, gusto natin makasama sa gawain ng ating Panginoon. Kasi, ganito yan mga kapatid. Dati na, sabi nga dito sa Luke 6:38, sabi dito, give and it will be given to you, a good measure, pressed down, shaken together and running over, and will be poured out into your lap. Di ba pag sa puno, pag nakikita niyo po yun, di ba? Pag sinishake mo siyang ganyan, halos di ba, maumulog lahat kasi yung mga laman niya, yung bunga niya, even yung mga, yung mga dahon. Di ba? Ganito rin, ang gusto ng Panginoon sa atin, gusto niya sa ating mga anak niya, habang nagbibigay po tayo, masaya ka sa buhay. Hindi yung pagpunta mo dito, kaya mo inuubli ka ni pastor, para magbigay ng tithes mo. Nandito po tayo mga kapatid. Dahil ang gusto ng Panginoon is makasama tayo sa kanyang gawain. Di ba? Ganito po yun. Serving act. Di ba? Kung magkakilala lang tayo, magbibigay ka ba ng pera sa akin? Pero pag nanay mo ba ang hingi ng pera, magbibigay ka ba hindi? Bibigay, depende. Di ba? Sa paggagamitan. Depende sa paggagamitan, di ba? Kaya nga. Hindi ako basta-basta nagbibitaw ng pera. Kasi ganito po yun. Di ba ang nagtutulungan sa isang bahay sa pamilya? Ganun din sa bahay ng ating Panginoon. Binigay sa atin ng Panginoon ang blessings para hindi po itago. Binibless tayo ng Panginoon para mag-bless din sa mga ibang tao. Amen. Natin noon, kunting testimony ko lang sa buhay ko, ayan natin. Kung titignan niyo po ako, wala po akong kakayahan Marcel. Wala akong nagpapama na kayo. Kasi from nothing, and then pinibless ako ng Diyos sa buhay ko. Kasi po, dati-dati, may siya akong magbigay ng, kala ko ang magbibigay ng Christ is para i-bless ako ng Panginoon. Pero pinakilala sa akin ng Panginoon, Ceci, ibibigay mo ba sa akin? Nung dati nag-start ako ng blessings na nagbigay ng Christ na nagpo-20. Sabi ko, Lord, gusto ko po magbigay kayo ng mas malaki para sa iyo. Gusto ko po, Lord, makapagtrabaho po ako ng magandang work sa iyo. Alam niyo po mga kapatid, binigyan ako ng Panginoon ng magandang trabaho. Isa sa mga magagandang trabaho sa Pilipinas at mga malalaking kumpanya po. So, yun. Alam mo po mga kapatid, noong una, hindi ko kaya magbigay ng 10%.
So, kung ano yung gawain ko, suportahan mo at gawin mo at sumunod ka sa akin. Kasi ang gusto ko lang gawin sa akin ng Panginoon is obedience with the discipline. Kasi di ba ang pera, madali lang po natin pag nakuha natin yung sahod natin, paglabas mo sa doon, marami ng mga tukso. May makikita ka ng mga gusto bumili. Pagkain, alakas, damit. Pero sabi ng Panginoon, anak mo yan, unahin mo ako. Sabi ng Panginoon. At kapag inuna mo ako, at binigay mo sa akin ng 10% mo, ako na ang bahala sa iyo. Lahat ng mga kailangan mo. At nangyari ko yan sa buhay ko. I-testimony ko na lang sa iyo. Hindi ko kayo mapatayo po ng bahay sa dami ko mga komunikasyon sa Pilipinas. Especially kay Abraham. Sa mga pag-isa lang ng nakapalak sa kanya. Kaya alam niyo po ba, bless ako ng Panginoon, binayaran ng Diyos ang lahat na nagagastos ko sa mga pangailangan ng family ko. At dati-dati, hindi ko kaya tumulong sa kanila. Ngayon, bless ako ng Panginoon at mas nakita ko ang purpose ko sa buhay ko ngayon. God bless me because God wants me to use others to bless to other people. We are just only steward in this world, mga kapatid. Nalala mo ba yung parable? Yung binigyan ng Panginoon nila yung isa, dalawa at tatlo. Pero din yung mga blessings na tatanggap natin kayo, mga kapatid. Kung akala nyo dahil maliit na ang nasa loob ng sa inyo because maliit lang din binibigay sa Panginoon. Ang nabigay ng tatlo, yung binigay ng tatlo, naging triple yung ginawa na nagawa niya. Yung dalawa naging apat, yung isa naging hindi niya pinagkatiwala, hindi siya nagtiwala sa Panginoon. Nauna yung takot niya. So ang nangyari, isa lang din. At binawi pa. Mga kapatid, ang gusto ng Panginoon, dahil pamilya niya tayo, kailangan po natin tulungan ang ating church. Di po ba mga kapatid, may mga kailangan ng ating church. Mga meeting, may mga meeting program, nagawa yung mga church natin. At hindi pwede magagayin na niya sa bulsa ng ating pastor. Kaya, ito mga kapatid, I challenge you. At ang ginagawa ng Panginoon sa buhay ko, binabago niya ako, hindi lang po niya ako binibless sa financial at sa mga pangangailangan ko. Binibless din ng Diyos ang buhay ko at binabago niya ako by obedience and discipline. Kaya, mga kapatid, I encourage you. Sabi ng Panginoon, test me. Ibigay mo po lahat. Yung nandiyan na 10%. Pagkasabi ko, unahin mo na ang Panginoon, dahil ang Diyos, ang mga tao, kung na siya, kailanman hindi niya inulit. At ang gawain ng Diyos ko ay babalik na sa inyo. More than your binibigay sa inyo million times. So, amen. Hallelujah. So, ni-encourage ko kayo mga kapatid, tulungan po natin ang church natin. Hindi po kayo napasya natin ang gawain na, lalo na sa gawain sa church, sa mga feeding programs, sa mga ministry. At ginagawa natin dati, mahal natin ang Panginoon, hindi po sa ating pastor. So, to God be all the glory. Amen. So, Special ang bibigay ko na kanta ngayon is si Sister Carol and Sister May. Sasali na po ako. Amen. Hallelujah.
wala, Panginoon. Kahit isa sa mga tao nagbigay ng tithes nila, Panginoon, na naghihirap dahil binawan mo sa kanila siksik at liglig, Panginoon. Kung paano, Panginoon, inopen yung window in heaven, Panginoon. Ganun ang pagpapala, Panginoon. But Lord, salamat, Panginoon. Nandito kami nagbibigay, Panginoon, ng tithes, Panginoon, hindi lang sa biyaya at grasya mo, Lord. Kundi nandito po kami, Panginoon, nalulugod kami, masaya kami, na nagbibigay ng tithes, Panginoon. Dahil alam po namin, Panginoon, mahal ka namin. Mas minahal mo, Panginoon, pa, Lord. Kaya kung meron kami right now, Jesus, because of you. So, dapat namin, Panginoon, na ibigay po namin ang pinaka-the best na tithes, Panginoon. Yung mga blessings na binigay mo, source po namin, Panginoon. Dahil mahal ka namin, Lord Jesus. Lord, pagpalain mo po, Panginoon, ang pera nito, Panginoon, at maabot niyo po, Panginoon, yung mga souls, Panginoon, na gusto mo na, Panginoon, maabot o God. Lord, tinug na po, Panginoon, ang bukirin, Panginoon. At Lord, kailangan mo magagawa, Panginoon. At Lord, ihanap po kami, Ama, at tulungan mo po kami maging pasuloy na maging mapagbigay tulad ng nature po, Panginoon. Ikaw, mapamahal na Diyos at mapagbigay na Diyos. Salamat po, Ama. Purihin ka sa aming mga buhay, O God. Thank you, our Father. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. Ito po ang aming sa panalangin namin sa matalas na pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Lord, we thank you tonight because you are such a loving God. Lord, we thank you because your Holy Spirit dwells within us. We ask, Father, that the Holy Spirit will speak to us in a very clear way. The Holy Spirit will open our eyes, our spiritual understanding. Allow us not only to listen to your words, but open our hearts so that God will hear you through our hearts. Speak to our hearts so that we can move and act according to your word. We love you and we bless you. You are the shepherd, we the shepherd of the sheep. We worship you in Jesus' name. Amen. 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 So dito, pag-aaral natin ay yung last Ada. Again, meron tayong bagong series. Ang bagong series natin ay pinagalitan The Prophecy of the Lord's First Coming. Pagpapagaling ka lang yung hindi namin natapos kanina, kaya tatapusin natin tonight. Itong si Last Adam ay meron siyang kaibigan, meron siyang asawa, pangalan ni Ada, na asawa ni Ada. Alam mo, kaya naman si Ada, sino ang asawa ni Ada? Bakit sa kamaratan? Palagi. Bakit sa kamaratan ng Lisan ang palagi? Lisan? So, alam mo kung isipin. Palagi? Yung si Ada, ang asawa niya si Eva. At yung Eva, ay meron siyang kakwentuhan. Nag-check lang ang kwentuhan ni Eva sa Genesis 3. May kakwentuhan yung si Eva ay nag-kausap siya sa Genesis 3. Tulungan mo naman ang kahit sa kailangan niya tayo sa Eva. Ha? Gusto sa Eva eh. Oh, yung ahas, no? June, ano? Ako din siguro kung makakasagda-sagda, magkikilitin ako, no? Dahil ahas, nagsasalita, no? Wala nang kabalik. Kunwari, hayop nagsasalita. Di ba makikinig ka? Kunwari, yung aso yung bisa, yan, papay. Wow! Wala ba yung papawaw ka, di ba? Kilala niya ang pangalan mo, ano? Doon na ako. Grabe. Nagkamar, sabihin mo, global to. Pero nagsalita rin ng mga hayop o ahas, basically, ano parang makakatch yung attention mo? Ate, Jera, di ba? Kumari, yung mga hayop, di na nagsasalita. Kaya gusto natin yung mga tao, di ba? Gusto mo ba yung tao? Bakit ka? Bakit ka? Yung parang pinaka-narinig dyan,
babae, no? Tapos, ang sabi ng text, ay, next na question ng Diyos, bakit kumain ka ba? Diba? Dapat ang sagot niya ng Diyos, dapat ang sagot niya ay, dapat sabi niya, sa mga umamin, Lord, kaya lang sa totoo lang, kumain ko ako, diba? Yan na dapat. Pero ang sabi niya, dito sa verse 12, sinabi ng lalaki, ang babaeng bigay mo na aking mga kasama ang nagbigay sa akin ng bunga ng punong kahoy at ito yung aking tinanim. Sino may kasalanan sabi ni Adan? Sabi niya, yung babae bigay niyo. Di ba? Meron siya. Meron siya tinuro yung isa. Di ba? Dalawang sinisi niya. Una, yung nagbigay. Tapos yung binigay. Di ba? Hindi tayo na di ba? Kung single ka pa, breaker na ba yun? Nagkaroon ka ng asawa, no? Pero nung hindi pa rin ako sa sabi mo, Lord, bagay mo. Kailan natin binibig, di ba? Kung saan yung sitwasyon natin. Kaya kailan sila itas, binibigyan pa ng Diyos. Tapos pag binibigyan pa ng Diyos, hindi alam sa gusto mo dahil gusto mo yung nasunod. Dahil gusto mo nasunod. Hindi nasunod. Kaya, para sa iyo, Lord, mali ang bigay mo. Diba? Dati, bigay ka ng bigay. Kung nabigyan ka, Lord, may defect kung bigay ko sa akin. May defect. Parang gusto mong return to sender. May bawang di ba ito? Kaya naman ito eh, pagka-tao, at Idelia, pag-tao, na-defect. Tao na, Idelia. Perfect na lahat ng mga tao. Perfect ba yung mga tao? Hindi, di ba? Kasi na, itong mga ito, wala pang smartphone noon eh. Kaya mga burukan sila eh. Si Adan at Shikaya si Emma, di ba? Di pa sila nanonood ng YouTube noon. Pero ano na, may kasalanan na. Hindi sila perfect. Ayan. Sinabi ng Panginoon sa babae, ano ang itong yung ginawa? Diba? Una tinanong niya, Rodaline, unang tinanong niya, si lalaki, kumain ka ba? Sabi niya, hindi yung babae kayo. Kayo nagbigay. Ibigay yung defecto. Tapos, ang Diyos, humaling siya sa babae. Sabi niya sa babae, anong ginawa mo? Ano sabi ng babae? Rodaline. Ha? Nang? Oo. Di siya may kasalanan. Dinaya ba siya ng diba? Ito natin dyan ay blame shifting. Sabi ng Diyos, bakit kumain ka ba? Sabi niya, kayo yung nagbigay. Tapos, ito ang binigay ninyo. Kaya itong binigay ninyo, kaya kumain ako. Tapos, syempre, sinisi yung babae, dinalikan ng Diyos yung babae. Anong ginawa mo? Sabi ng babae, yung amas. Diba? Martin, the snake, the problem with the snake, he couldn't blame anyone any longer. He's the last one to be blamed. So, I think let's go forward. Ang Diyos ay nagsumpa. Sinabi ng Panginoon, ano diligaw? Sinabi ng Panginoong Diyos sa ahas, kapag ginawa ko ito ay sinumpa ka ng higit sa lahat ng hayop at ng higit sa bawat mahirap na hayop sa iyong tiyan, ang pangalakambo at alabok ang iyong kakainin sa lahat ng Ang iyong diba, ang hinahanap ng Diyos, God is trying to elicit. God is trying to get a confession from Adam. That Adam said blame God, and then blame his wife,
God asked the wife, what did you do? So the wife said, this name. That's human nature. We always look for somebody to blame. We don't want to take responsibility. Tama ba ako na nagsasabi? We don't like to take responsibility. Pag may mali ako, hindi siya. Diba? Bakit ka nalit? Kasi yun. Yung pwede. Kasi yun. Pagka meron tayong naggawa, palagi may kapal tayo, at hindi tayo may sala. Puti yung iba. Pero naalala ko yung may ako si Opa Eisenman, Kagkatinanong siya, why you didn't visit me? Ang ganda-ganda na sagot ng isang gawin, so nalaya ng pake. Sabi niya, nalaya ng pake, hindi itong nalaya ng pake. Kasi sila, nalaya ng pake, anak niya yung ako ni Lolo. Pagkatinanong siya, why you didn't visit me? Sabi ng matanda. Usually, ang palaging sinasagot, Opa, that's a good question. And I don't have a good reason. Kasi wala siyang may sagot dahil at he's guilty. Oo nga, may singit ko lang si Opa Eisenman, Opa E, ay wala sa listahan. Diba yung parang at pagkamatanda kasi sa Jewish, special sa religious community, pagkamatanda nagtatanong, dapat yung respect, yung honor, ibig sabihin ng honor is hindi yung sa atin kasi yung honor, ganyan namin. Tapos pwede mo nang murahin. Hindi, ibig sabihin ng honor sa kanila is deep respect. Sinabihan ka, you should be ashamed of yourself. Kaya, pagkasaya tayo na, bakit hindi na pa siya, lagi sabihin niya, I don't have any good reason. Kasi parang ibig sabihin, guilty as charged. Wala akong rason na maganda. At parang ina-accept niya. Nalagda ako, dito sa schedule ko, kaya wala akong. Ngayon, ang unang sinumpa, diba, ay ang ahas. Diba? Kasi dito na ako mag-ibig sa ahas kayo. Dahil yung ahas, susunod sina, wala kung sino mo si Agandao, si Ivan, na susumpain dito. Unang sinumpa ay ahas. Sabi niya, kapag ginawa mo ito, anong ginawa ng ahas? Hindi. Bakit siya oo, sabi niya. Sabi niya, ang sabi ng ahas, ang salita ng ahas, sinabi ba ng Diyos na pinagbawal niya ba na bawal kumain? Diba ang sabi ng babae, oo ka, sabi mo, kahit hawakan mo ng galog namin, kami ay mamamatay. Totoo ba yung kawan na kahit hawakan nila? Hindi, naglag yun. Ang sabi ng Diyos, huwag mong kapain, pag kumain ka, kayo mamamatay. Pero sabi ni Eva, kahit hawakan ng galog namin, kami mamamatay. Dagdag yun na, dapat na-recognize natin. So, minsan, yung line ng kaaway, very simple eh. Very simple. Dapat ganyan yung maloko. Yun ang sabi ko tayo ng nakaraan, na bakit natukso ka si Eva? Dahil meron siyang 3 areas na inatake. Una yung lust of the flesh, butog siya. No? Tapos ang napabalik niya na prutas ay yung prutas na nasa gitna. But very interesting, klaro na yung tree of the knowledge of good and evil, hindi nilagay sa gilid. Nilagay ng Diyos klaro sa gitna. Kunwari ito yung Garden of Eden, sabihin natin ito ay square. Hindi nilagay ng Diyos sa corner. Nilagay ng Diyos sa sentro. Yung bawal na bunga nasa gitna. Parang nananadya. Parang
gitna. Parang sinasabi ng Diyos, ilagay ko sa gitna para yun ang lalapitan mo. Huwag nang lalapitan. Kaya ang maganda, ang lalo na nasa stress, nagutom siguro si Ata, si Eva, nagutom si Eva, dahil sa panahon yun, nasa Garden Eden sila, at hindi pa sila alam kumain ng karne. Wala pang karne lumawid sa karne. Vegetarian lang ang magkakaroon. Sa atin may pinag-aaralan ng documentary, yung mga vegetarian daw, makakapang buwan. Kaya pag ikaw ay vegetarian, paano mo mamatay kung hindi na kain ng baboy? Ano na yan? Sabi nila pag pinag-maintain mo daw yung lupos, malaking tulad yung matataas ng BP. Pag ikaw yung veggie daw, papabanin mo yung cholesterol, bababa daw yung BP. Sunod daw, hindi ako ready. Kasi magluluto ulit mo kasi Ate Maya, kung sino magluluto. At karne, kung hindi ko kaya, hindi kakapot. Na? Kami yung sa hindi tayo magkawa. Alam mo yun, parang yung kap-out na lang, yung mo naman parang magbabawa. Pero yung long term, ay veggie. Ewan ko kung anong meron sa consideration mo. Nakakatakot mo sa katawan. Hindi ko alam na, dahil tingin ko, dapat ang kumakain ng damo, mga hayop. Ang mga tao, dapat kumakain ng hayop. Kaya, ang pinaturo ng mga doktor ba? Dr. Alan Goldhaber, Dr. Joel Furman, wala magagaling na Jewish doctor. Ang sabi nila, veggie, vegan diet. Pag ikaw'y nag-veggie, hindi mo na kailangan daw. Kasi, kumain ka na. Kung sa talagang ko, kayo na lang. Ang mga doktor na ito, ang kapayat. Kita-kita mo sa kanila na wala silang protein. Ang protein nila ay galing sa beans. Beans. Yung protein naman sa gulay, di ba? Nakuha na nila lahat. Pero sa naman ko, parang gano'n. Kaya, nasabi ng Diyos, isinumpa ka sa nagigit sa lahat ng bagay. Anong unang parusa? Sabi niya, at higit sa bawat mailang na halit sa parang, ang iyong tiyan, ang Ibang gagapang mo. sabihin, yung unang tayon, ang ahas, ay nagpapal, meron siyang paa. Siguro kaya niyo siguro. Meron siya na kaya niyo tumayo na nakataas ang dalawang paa. May dalawang paa, tapos kaya niyo itaas yung dalawang paa. Parang parang gayawan. Parang i-imagine ko, parang kangaroo, di ba? Meron siya paa. Pero nung siya nasunta, ang unang nilis ng Diyos sa kanya ay mga paa. Mula ngayon ay sa tiyan ka ng gagapan. Tapos sasabi ng Diyos, alikabot na ang
Okay. Ito yung parang picture ng set na picture niya yung baga. Yung mga baga nila yung, alam mo yun, kasi nag-alala siya kasi binibigay ko sa aming mga barbecue, di ba? Kaya naalala siya ganyan, di ba? Pero pagka pinapay ko yung mga kasama yung mga uling, nag-feeling sila sa isa't isa, no? Ang illustration nila, pagka inalis mo yung isa, tapos inuwalay mo, ano? Namamatay. At ganun tayo as believers, dinesign tayo ng Diyos na magkakasama, no? Kaya, may kwentuhan, may aman, may kiskisan, meron lahat. Bakit? Ito yung design ng Diyos sa atin magkakasama. No? Meron talagang, merong friction. Minsan, nagsisindihan kayo sa isa't isa, no? Pero okay lang yan, no? Mas maganda yung isa wala. Kunwari wala kang kaawala kasi hindi yan. Kunwari wala kang kaawala sa sexe, maganda ka. Mag-inang sa isip mo. Tanong mo sa sarili mo, ano magpaba ako? Kasi ang taong normal, ang taong hindi normal, walang pakialam sa mundo. Gusto niya siya lang, sabi niya, siya lang ang tama, lahat mali. Hindi siya nakikisa ng buwan. Pag ikaw ay gano'n, baka you need special. Baka hindi mo kailangan sa kasalanan, baka you need professional help. Diba, Tijanet? Masakit yung kaya Tijanet. Mental health, sabi. Hindi, kasi ang tayo, we are social beings. Ibig sabihin ng social beings, I need you, you need me. Ngayon ang kalakaran ko, hindi tayo nabubuhay mag-isa. Diba? Yung kanta, ibigay, di tayo na
yun ang gusto ng kaaway sa atin. Don't believe the real word. The real word is a hurtful one. This world is not our home. Hindi tayo talaga. Somehow, di-design tayo ng Diyos na mabuhay sa mundo ito. Pero this is not our home. Even Israel, na ang tingin ko sa Israel, mukhang ganyan. What do you mean, Pastor? It should be the promised land. Yung promised land na inuulan ng kapal. Saan pa na? Diba yung... Pagkala sa Pilipinas, ang tako na ako sa Pilipinas. Dahil inuulan ng baha. At saka inuulan ng kahirapan. Parang mas kaya ko pang harapin ang traffic. Isa sa kahirapan. Kaya di naman, di ba parang mas mahirap yung walang pera kasi racket? Dito na ako ng racket, pero jeans o may sahod, no? Amen. Okay lang! Ito, walang racket, wala yung pera. Sabi ko, Parang sakit. Di ko kakayanin, Ate Wayne. Ate Wayne, di ko kakayanin. Na wala yung racket, wala yung pera. Kaya, kahit malaya tayo dito sa pamilya natin, yung degree ng sacrifice, yung sa aming asawa mo, anak mo, na gusto mo sila makasama nila. Pero at the same time, ayaw din umuwi. May struggle sa loob, di ba? Na, uwi, hindi. Pag bitinin mo, ayaw ko mamumuwi. wala akong shekel. Ito na ako si Irene. Sabi ko kayo sa nila dahil Israel ako eh. Sa totoo lang, hindi ako uuwi sa Irene. Meron ako libingan. Kaya nasiya sa akin. Meron ako libingan. Kaya kanila ako mamatay. Malibig sa Irene. Pero kaya sabi ko kayo sa nila, parang naisang ko rin. Hindi na ako pinayaman. Dahil pag ako'y mayaman sa Pilipinas, hindi ako pinay sa Israel. Sa totoo lang, ano si goodness? Pero ima, pag napakarami lang si Pera, kaya paano ko na sila nila dito? Hindi pala naglalawag sa isip ko na pag hindi na pala Pera, okay naman na sila. Alam na, nakita ko lang yun. Kung siguro, kung asawa na sila, okay na sila, hindi na ako. Uhiga ka, hindi ka nag-iisip na bibisi bukas na may mga andal na bibisi sa inyo. Italay kasi, sabihin masal, nanay, mag-uutos, saan pa yan? Okay na, kung gigising sa iyo, gigising ka ng oras na gusto ko. Masarap nun? Di ba? Sabato na ba? Gusto ko yung mga nasa umiiyo. Wala akong iniisip, no? Parang, siguro pag wala akong iniisip, yung siguro yung mga object ko. Kaya sabi ko, alam mo, magaling ang Diyos. Kaya pag ang Diyos pinayaman ako, di ko alam kung paano mag-resis. Ewan ko, no? Nandun pa rin yung party sa Israel, dito yung point ko. Pero pag na, 10 billion. Pilipinas. Ay, wala kayo. Kapag na ang nababastos dito. Ikaw kayo isang sa puso dito na kaya. Gusto kong makauwi na. Kita ang kuya ko. Magrarasyon ako. Naglalapin ako. Para makauwi. 10 billion? Bakit? Diba? Bakit pa mo papapakaya dito na makakita? Lahat ko naman si Lolo. Pero ito sabihin, papakaalila ko pa, pinapakarami yung pera, ngayon, pag-million na ang pera mo, hindi ka muna. Dahil, Jason, madaling umusin ang milyon. Walang kali. At least 10 million. At least. Kaya makaka-uwi. Ang milyon!
meron akong 10 billion, di ba? Sabihin ko, magkukuha ako ng mga financial advisor, multiply this. Pabayaan mo yung mga financial advisor ka na. Go to real estate. This is 1 billion. Go to real estate. And parang, i-assign ko na lang chaser yung mga pera. Ang pera ko magtatrabaho ko. Pero natin, ang bait-bait ng Diyos. Sabi ng Diyos, hindi ko bibigyan ng pera ko. Dahil ako, ito'y binigyan ko ng pera. Iiwanan niya ang Israel! Imagine, sis, AC, dito ang calling ko. Pero kaya mo iwan. Pag meron akong 10 billion, iwan ko ako sa'yo. Parang makakabulan ng pera yung tinatawag namin calling. Then, I'm being honest to myself. At sa inyo, alam mo na susunod ko no? Otherwise, sabi ko, hindi ako makakapay. Tapos biglang may 10 billion. Sabi ko, goodbye. Kaya si Pastora, ikay na lang ang magiging senior pastora dito. At kami na nasawa ko yun, Palitaan nyo na lang ako kung anong nangyari na. Enjoy the rockets. Yun ang lagi ko. Manong Alex. Kapag ka meron ako, I don't think I'm that sometimes. In as much as alam ko 100% na dito ako tinawag ng Diyos, magkaroon naman Diyos. Alam niya, pag ako'y bumalik, patay din ako doon. Hindi ko lang ako mamatay. Kasama ko kasi Manuel, si Jose, nakasama ko. Kasi, nandiyan mo ka rin. Mas maganda yun. Yung isip naman, hindi alam mo kasi tayo. Kasi hindi kinag-isip ko na yan. Nakakaganda yan. Kaya, dinigyan tayo ng Diyos ng isip, para mag-isip-isip. Pag may tayo, kailangan mag-isip. Dahil ang buhay natin, ay tradisyon. Ang buhay natin. Kaya sabi ko, sabihin ko kung dito na ako palawin, ay malapit na ako malapit na ako. Nakita ko ng langit di ba? Hindi na ako nalalayo. Ano yung sabihin? Ano ba bang gagawin mo iba? Di mag-serve ka na lang sa Lord kung mag-stay ka sa Lord. Kailangan ang ibig sabihin, meron tayo ng wisdom ng Diyos. Alam niya kung saan tayo position at the right time, at the right place, at the right circumstance. Amen. Kaya hindi kaya yaman dahil kayo naman, iiwanan mo kung Israel. At sabi ng Diyos, hindi ka kung Pilipinas ang beauty ng kalbo, ang Israel. Hindi ka ang Pilipinas. Pag kayo na yung mumilang Pilipinas, may itinang kalbo mo. Dito, maputi, parang feeling sa kayo, no? Kalbo. Yung maputi. Ikaw ay nasa Pilipinas, may itim. Nub-nub. Pangit. Nub-nub. Ayaw mo yung Diyos sa kayo. Sunog. Kaya na natin yung last picture ng mga. Meron ba tayo isang verse? Kaya masaya na natin yung last verse. 1, 2, 3, go. Maglalagay ako sa iyo.
Di Jesus dahil seed of the woman. Sinong woman? Iba. Si Maria. Maria. At ang seed, hindi galing kay Jose. Ang seed galing kay Maria. Nandito naman rin says, hindi ba, church? O malabo pa rin. Ang seed, hindi galing kay Jose. Ang seed, inilagay ng Holy Spirit kay Maria. Does it make sense? Hindi naman ba? Hindi naman natin di ba? Ang binigyan ng binigay, hindi lalaki. Dahil ang ipapanganak ay hindi galing sa lalaki. Galing sa Diyos. Kaya si Jesus ay pinanganak ng matuwid. Walang bahay. Pinanganak. Walang bahay na kasalanan. Pinag-ibig sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Pinanganak sa pamamagitan ni Birhen Maria. Hindi siya galing sa tatay niya. Ang tatay niya wala sa lahat ay hindi si Jose. Can you still follow me? Kasi pagka hindi mo natin na intindihan mabuti bakit seed of the woman. Ang woman ng may seed. It's very unusual. Manong Alice, na ang may seed ay woman. Ang may seed talaga ay lalaki. Kaya yun sa genealogy, Abraham bigat Isaac bigat Jacob, bigat yun. Yung bigat kaya ang sinusunod pala ay lalaki. Dahil sa kanila ni Digi. Ano mo? Daniel? Daniel, ano pangalan ng asawa? Aileen. O, si Manong Alex, ilagay niya ang bibig niya kay Aileen, kaya nagkaroon ng Daniel. Tama ba ako? Yun yung tamang Latin, di ba? Yung sabi ng Lord na pagpaparami. Pero dito kay Jesus, walang kakay na ito. It's a seed coming from a woman. Seed of the woman. Yung baby ng babae. Ngayon, dito na ako sa I promise, dito na ako mag-iyan. Kita niyo ba? The serpent will shall bite your heel, but he will crush your head. Sino ang key? Sino ang key? Si Jesus. Diba? Manong Jesus. He will crush your, sinong your? Stick head. Yung serpent. Diba? He, Jesus, will crush the head of the serpent. Saan yung ginawa ng David? Diba? Ipagkita, katayin niyo. Zoom out. Yung the God of peace shall soon crush Satan, and God will crush him underneath your feet. The God of peace shall soon crush Satan, and God will crush him underneath your feet. Ito, ang sabi ng Romans, ang Diyos, Romans 16. 19 cents.
the head of the church. Bakit kasi? Bakit kasama ang mga Roman leaders? Bakit tayo kasama sa judgment ni Satan? Dahil tayo ay, tulungan mo ako. Dahil tayo ay body of Christ. Dahil tayo ay body of Christ, tayo ay katawan ni Kristo, siya ang maaapa. Pero dahil ko ay nakikisip sa ito, kasama ang maaapa. Amen. You are seated with Christ in the heavenly places. Ang sabi niya, sabi ni Paul sa mga taga-Efeso, kayo ay nakaupo. Kasama si Kristo sa heavenly places, sa kalamitan. Nakaupo ba tayo? Ano ka pala sa kalamitan? Hindi, kaya na. Ang tawag sa atin ay body of Christ. Kaya kung nasaan si Christ, nandun din tayo. Nandun tayo sa earth, pero dahil tayo yung body niya, kung nasaan siya, nandun tayo. Di ba, nandito pa rin tayo dahil tayo yung humanta. Pero in the Spirit, sa tingin ng Diyos, nakakabit tayo kay Jesus Christ. Kung nasaan si Jesus Christ, nandun din tayo. Kung si Jesus ay nakapakya niya yung ahas, ikaw ang maapak sa ahas. Ano ang ganyan naman pa tayo? Kailan pa ligat kayo sa saan? Okay na ba? Hindi kailangan na lang. Dahil kay Kristo Jesus na siya katawan ng Kristo, tayo ay katawan ng Kristo. Yung ginagawa niya, parang ikaw ang gumagawa. Ang sabi ng Bible, God of peace will crush Satan underneath your feet. Dapat fit ni Jesus Christ, kaya lang dahil balik ka ni Jesus Christ, ikaw mismo ang kapapagkasin. Sa New Testament, kailan ang ginagawa ng mga Ate Baby? Itong mga, pag nakikipaglaban sila, pagkasili na sa laban, ang ginagawa nila ay tinatapakan nila ng kaaway sa kanila. Pinapakita nila yung dominance, sige na, wala akong magawa ngayon. Ako ang manalo ngayon. Ang pinapakita ng Diyos sa atin ngayon, na higit tayo sa mananagumpay dahil kay Kristo Jesus. Amen. 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 Kaya nagawin ba yun? Amen. Diba? Kung minsan, kung nakikita natin sa sarili natin, pagkakabasa, kung dami natin utang, kung dami natin pinagdadaanan, malayong yun. Pero sa paningin ng Diyos, ikaw ay higit ng mananagumpay. Amen. At Sharsu, ibig sabihin, malapit na namin na, wow, sa akin ko lahat ng gawa. Hindi dahil sa sarili ko kaya na, dahil ikaw ay katawan ni Kristo Jesus. Yung gagawin ni Jesus laban sa kanyang tao, ikaw ang mag-i-execute. Amen. Lord, salamat ng Panginoon sa gabi ito. And Lord, we pray na mabuhay kami sa katotohanan ito. Na Lord, hindi kami kalunan. Hindi kami kalunan, Lord, dahil pinili mo kami. Hindi kami kalunan, dahil kami ay hindi naman nalumpay. Dahil pilipan mo kami sa napakadami. At kahit kami pupunti, kami ay special. Dahil hindi mo pilit ang kalagalahan. Meron pa lang mga pili. Meron pa lang mga special sa iyong Panginoon. At maraming salamat Panginoon. Napasama kami sa mga special. Napasama kami sa mga iniiwalay ng Panginoon. At Lord, meron kami biyaya ngayon na maglingkod. Meron kami biyaya na makasunod. Dahil kayo ang unang nagmahal at umiis.
last August 23. And let's continue praying na makapag-share tayo, na makapag-share tayo ng gospel sa ating mga friends and sa ating mga kasamahan sa trabaho o mga pamilya, and even sa mga natin, sa mga pinagtatrabahuhan natin, na ma-include natin sila sa prayer natin. And let's continue again yung ating challenge